Balita mo sa akin, bakit pinapaboran nyo ata yung may utang? Kamusta naman ang mga naglabas ng pera na na-stress at na-depress? Alright, napakagandang katanungan po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko ho muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay, sige. Liliwanagin ho natin ito, no? Kasi marami ho, talagang marami nagme-message, nag-i-email, no? Nagko-comment na bakit daw ako, ba't daw ganun yung ginagawa ko mga video, pabor na pabor daw ako dun sa mga, hindi nagbabayad ng utang. O baga tinuturo ako na, na hindi magbayad. Paano naman daw ba yung mga, mga nahiraman, okay? Liliwanagin ho natin yan, okay? Kagaya ho, ito, itong nagpadala po ng katanungan na to, bakit daw ho pinapaboran ko, yung may utang, kamusta naman daw po yung naglabas ng pera na na-stress at na-stress. Ito lang po yan, okay? Kahit simulan niyo po lahat ng video ko, okay? Wala ho akong pinaburan, okay? Na hindi magbayad. Wala ho kayo maririnig sa bibig kong ganyan. Kasi maniningil po ako, okay? It's against my principle, na sabihan yung mga nanonood po sa akin, na wag magbayad ng utang. Kasi po, hindi naman ho talaga tama yun Di po ba? Pagka ho tayo nakahiram, kailangan ho talaga natin bayaran. Kaya nga, every time po na mapapanood yung video ko, lagi kong sinasabi, pag-ipunan at bayaran. Okay po? At saka, isa pa po, dahil nga ako'y maniningil, kumbaga masakit din sa part ko na hindi ho ako nasingil. Totoo yan kasi ho, akala ho kasi nila ganun kadali ang ang trabaho ho ng yung maniningil, lalo sa field, hindi ho. Pero nyo, umulan, umaraw, sa labas ho kami. Okay, pupuntahan ho namin yung mga kliyente namin. Bibisitahan ho namin yung mga kliyente namin na hindi ho nakakapaghulog. Kadalasan, wala pa. Kasi nga ho, naghahanap buhay. Ngayon, pag nakausap naman ho namin, talaga ho napakahabang paliwanagan. Kasi nga, bakit? Kasi ito ho, aminin na natin sa Pilipinas, wala tayong financial literacy. Okay, hindi ho tinuro sa atin yan sa curriculum natin Pagka-graduate natin yan, inanan tayo. Isinugan na tayo sa totoong mundo. Buti sana kung yung mga magulang natin, naturuan tayo. Paano kung yung mga magulang natin, wala din. Diba, hindi rin alam. Diba ba? Ngayon, ito po yan. Okay? Wala naman akong ulitin ko, wala ho akong sinasabi na wag ho magbayad. Ang against ho ako is yung maling paniningil at yung maling pagpapautang nitong mga bugok at abusadong online lending apps. Okay? Bakit to? I-explain ko para po maintindihan ng hindi ho pa ulit-ulit kasi may mga sinasagot pa rin ho kasi ako ng mga email tsaka messages kasi ganun lagi tanong nila, bakit daw pabor ako sa mga hindi nagbabayad? Hindi ho ako pabor dun. Okay? Ang hindi ho ako pabor is yung maling pagpapautang at yung maling paniningil. Okay? Bakit ko sinabing maling pagpapautang? Eto ho kasing mga bugok at abusadong online lending apps. Mag-a-advertise yan, mali. Okay? Tapos, manghihingi ng access. Pagka, hindi naman matutuloy application pag di nyo binigyan ng access So, pag binigyan ng access yan, magnanakaw na ng detalye yan. Okay, ngayon yung ninakaw ng detalye, yung mga nasa contact list, mga pictures, location, and everything, lahat po na makukuha sa cellphone, yun ho yung gagamitin as collateral against the person or against dun sa nangutang pagka hindi nakabayad. Di ba mali? Tapos ito pa, hindi pa tapos i-fill out, kadalasan hindi pa tapos i-fill out yung application, padadala na kagad ng pera, lalo pagka nakuha na yung cellphone number na alam nila na connected sa e-wallet, padadala na kagad ng pera yan. Totoo po yan. Okay? At ang masakit doon, di ba? Hindi mo alam kung magkano yung na-approve. Di ba? Kasi magugulat ka, padadala ka 1,000 pesos. Yung pala, ang na-approve sa'yo is 2,000. Kalahati lang yung pinadala. So, instead na 2,000 ang padadala sa'yo, di ba? 1,000 na lang. Kasi may processing fee pa daw, tsaka kung ano-ano fee. Okay? Wala naman yung problema Diba? Kumbaga, tanggap naman po at legal naman na kumuha ng processing fee pero hindi kalahati. Diba? Meron tayong ceiling on interest rate, Sa ceiling on interest rate po, pagka 1,000 pababa ang inyong nahiram,
ang kabuuan po is 15% per month. Okay? Ang composition po ng 15% is 6% yung nominal at yung 9% po, no, is pwedeng i-apply yan, no, sa tawag dito yung umulan. Medyo maingay lang kasi malapit ako sa bubong okay? So, balik tayo, no? Yung 9% po is yun yung mga service fee, yung kung ano-anong fee na hinihingi nila. So, 9% lang po talaga ang pinakamataas. But itong mga to, 50% kagad. So, ibig sabihin, sobra na kagad sila, no? Na sinisingil dun sa inalat po ng BSP na 15% per month. O, di ba? At ang masakit doon 7 days lang sila. Okay? Kaya sinabi kong maling pagpapautang kasi hindi ho ini-explain Kasi ganito yan. Pag ikayo kasi magpapautang, dapat alam nung nanghihiram yung kanyang obligasyon. Diba? Tsaka dapat nasunod po yung process kasi ito po yan no? Hindi ho lahat ng tao, no, binibigyan or pinagkakalooban ng karapatan na makapangutang. No? Privilege yan Kaya nga po may mga sinusunod tayo yung 5 C's of credit. Di po ba? May mga panuntunan tayong sinusunod. May credit investigation, may verification, at may evaluation yan. Kailangan alam mo muna kung ito bang tao na to, yung pahihiramin mo, may kakayanan isoli o ibalik yung hiniram niya. Mentally prepared na ba siya? Emotionally prepared na ba siya? At financially prepared na ba siya? Mahirap kasi dito sa mga bugo katabusadong online lending apps. Walang trabaho. Totoo yan. Nag-aaral. Anak ng kamote. Paano makakabayad yun? Di po ba? Ang masakit doon, first time nang hiram yun. Akala tuloy ng mga yun, ganun ho ang kalakaran ng pagpapautang. Totoo po yan. Kasi may nanghihiram sa amin, diba? Nagagalit. Kinuha lang daw namin yung yung kompleto ng detalye, yung ID, yung mga dokumento na pinapasubmit po namin, no? Tapos dinicline din daw siya. Baka daw gamitin namin sa hindi ho. Yun ho yung tinatawag na kasi mga dokumento yun So i-evaluate po yung mga dokumento na yun base po sa isinabit no detalye. Ganun po yun. May credit investigation yan. Credit investigation, verification, at evaluation. Yun ho yung purpose na pagbibigyan nyo ng data. Okay? Kasi sabi, meron daw tayong Data Privacy Act. Okay? Naintindihan ho namin yun. No, kaya nga hindi kami nagsisiwalat ng ng information. Yun ho yung bawal. No? Tsaka yung pag-gather ng information nang walang alam yung kliyente, dapat yan, naka-disclose lahat yan. Okay? Yun po yung mga maling pagpapautang. Isa pa, di ba, hindi nga ho alam kung magkano yung na-approve. Hindi pa i-explain kung kung para saan yung processing fee, yung interest rate, hindi alam yung amortization, at hindi alam na 7 araw lamang yung kanyang termino. Kasi sanay tayo dito sa Pilipinas, 30 days, 45 days, di ba? 60 days, 90 days, 6 months, 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, 5 years. Itong mga bugok na to, na mga abusadong online lending apps, nagpauso ng 7 araw. O, di ba? Babawasan kayo ng 50% sa processing fee. Okay? 2,000 approve, 1,000 lang bali babayaran mo pa yan, let's say, mga 2,500, doon sa 2,000. Ano pa natira sa'yo? Di ba, wala na? Sino na lang nabuhay? Sila na lang. Di ba? Kaya nga nang hiram, kasi meron siyang kailangan tugunan. Di ba? Nakaset naman sa ceiling on interest rate na may 9% na processing fee. Maximum yun. Kasi nga may 6% na nominal interest Diba? Although po pwede rin yun na yung 15% yun yung buong nominal at walang processing fee. Depende yan kung paano basta hindi siya lalampas sa 15%. Okay po. Ngayon, dun po sa kasi nga sabi niya nung nagtanong, nai-stress at nadidepress na. Ito lang po yan. Okay. Kung kayo po, kasi hindi naman lahat ng may pera, may kakayanan magpahiram. Okay? Kasi ganito yan. Kailangan alamin ninyo na yung pinahihiram ninyo, may kakayanan magbayad yan. Hindi porkit amiga mo, kumpare mo, kumare mo,
at kakilala mong matagal na, ipahihiramin mo na lang. Hindi ho. Kumuha ho ba kayo ng information? Diba? Alam nyo ba yan kung saan nakatira talaga yan? Di po ba? Kasi, aminin na ho natin, may mga kaibigan tayo, hindi natin alam kung saan nakatira. Di po ba? Pero pahihiramin mo ng pera. Ngayon, pag-uwasan ng singilan, hindi mo makita. Di po ba? So, may stress ka talaga kasi hanap ka ng hanap. Oh. Ngayon, ano gagawin mo? Magre-recourse ka sa pang-aabuso din. Oh, yan yung pangalawa. Diba? Hindi marunong magpautang at napupunta na sa pang-aabuso. Di po ba? Yung mga buko katabasadong online lending apps, ganyan po ginagawa. No? I-stressin yung kliyente. No? Talagang biruin mo, 7 araw na lamang po, 7 araw na lang yung due date, ha? Yung termino. 7 araw. Sa 5 araw, tatawag, mangungulit na yan. 6 na araw, maniningil na. Lahat kung sino-sino na tatawagan. Oh, ipopost pa sa social media. Tama ba yun? Hindi ho tamang paniningil yun. Okay? So, pwede naman kayo mag-set ng reminder, due date mo sa 7 araw, ito ganitong petsa. Please confirm. Pagka nag-confirm, tapos na yun. Huwag mo nang tawagan. Huwag mo nang kulitin. Pag lumagpas siya doon sa due date, tsaka ka magtatawag. Tsaka ka ngayon, tsaka mo siya kausapin, tsaka mo siya i-email, lahat ng pamamaraan po ng paniningil, gawin nyo na. Kasi lumagpas sa due date, pero bago dumating ang due date, katarantaduhan yun. Diba? Mag-confirm, maghingi ka ng confirmation. Diba? Magbigay ka ng reminder. Ganun lang. O pag lumagpas sa due date yan, gawin mo na kung ano yung tama, dapat mong gawin. Yung tamang paniningil, ha? O tawagan mo. Pag di mo makontak, email mo. Mensahe mo, i-SMS mo. Diba? Pag hindi pa rin sumasagot, punta mo sa bahay, may address kay. Diba? Yun yung sinasabi ko, diba? Doon sa mga nagpapahiram mo ng pera, no, ng mga individual, maghingi kayo ng detalye, alam nyo dapat ang address. Di po ba? Alam nyo kung saan ba talaga probinsya, kasi baka mamaya matakasan kayo. Hindi ho lahat ng kakilala ninyo, yung katunguan nyo, kabatian ninyo, pahihiraman ninyo. Diba? Pahihiramin pala. Sorry po. Diba? Kasi nangyayari po sa atin, may pera tayo, may konti tayo na ipon, gusto natin kumita. Alam natin, malaki kitaan sa pautang, di ba? Uso yung 5-6, di ba? Which is bawal yan. Basahin niyo sa website ng SEC. Excuse me po, bawal po ang 5-6. Masyado pong malaki yan. Okay? Tawag dito, ang pagpapautang po, ito yan, dapat may unawaan. At kung sinabi may unawaan, dapat yan may kontrata kayo, hindi pwedeng salitaan lang. Although yes, pwedeng may usapan lang, laway lang. Kaya lang laban nyo. Diba? Ang hirap na pagkasingilan na. Samantalang yan, pag nakasulat yan, mapakita mo, pag magdemanda ka man ng small claims, may papakita ka. Okay, yun yung sinasabi ko, okay? Liliwanagin ko lang, wala ko akong pinapaboran dito na huwag magbayad. Ang hindi ho ako pabor is yung sa maling pagpapautang, at yung maling paniningil. Okay, kasi yung maling paniningil, yan ang nadudulot niyan, yung depression, anxiety, tsaka yung emotional stress, which is, naku po, pagka nagkaroon kayo niyan, napakahirap pong pagalingin yan. Hindi ho lahat ng tao nakakalampas dyan. Yun ho yung iniiwasan natin dito. Okay? Please lang, kumbaga tapusin na natin yung issue na yan na may pinapabuhan ako ganito. At saka mayroon pa po pala, sa TikTok page ko po, may nag-comment pa doon na ang panoorin daw po yung video ko kasi buo nila napapanood, wag daw yung kay Kajani. Wag hong ganun. Magkaibigan ho kami ng tao eh. Okay? Kaibigan ko ho yan, si Kajani. Nakarating na ho ako sa bahay niyan. Tinanggap ho ako ng buo. Okay? Kung ano ho ako, tinanggap niya ako. Nag-collab pa ho kami niyan. Huwag niyo ho kami gawan ng issue. Kasi napakabait yung tao niyan. Talagang kung kumayod yan is para sa pamilya. Okay, huwag niyo kami gawan ng issue kasi kaibigan ko ho siya eh. Okay, wala ho kaming kompetisyon. Okay, una ho siyang sa akin, nag-vlog. Okay, sa akin, napanood ko na nga ho yung video niya eh. Actually, na-inspire nga ho ako sa ginagawa niya eh. Di po ba? Kaya ho ako, kumbaga,
wag nyo na ho kaming gawan pa ng issue. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. Ikunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Kasi muli po, yun lang.